Fact boys, fact girls, anong lagay? Ngayon, pag-uusapan natin ng isang bagay na halos lahat ng Pilipino ay may personal na karanasan. Filipino time. Oo, yung kasabihang, late na naman siya. Pero sa likod ng biro at frustrasyon, may malalim na kasaysayan at dahilan kung bakit mahirap talagang magpakatino sa oras sa Pilipinas. Hindi ito simpleng kawalan ng disiplina, mas komplikado at mas kawili-wili kaysa sa iniisip natin. Tara, samahan niyo ako sa isang malalim ngunit relatable na paglalakbay sa mundo ng oras sa kulturang Pilipino. Sumubaybay, subscribe, Fact your day, fact, size, and history. Bago pa man dumating ang mga Kastila, kakaiba na ang pananaw ng mga sinaunang Pilipino sa oras. Hindi nila sinusukat ang bawat minuto o segundo. Nakabase ito sa natural na takbo ng araw at panahon. Ang pagsikat at paglubog ng araw ang nagsisilbing orasan ng kanilang araw-araw na gawain, mula sa pagtatanim at pangingisda hanggang sa ritual at pagtitipon sa komunidad. Mas nakasentro ang oras sa relasyon ng tao sa kalikasan kaysa sa anumang instrumento. Isipin mo, habang naglalakad sa bukid ang magulang kasama ang anak sa pagtatanim, alam nila kung kailan oras na huminto o magpahinga, batay sa init ng araw o hudyat ng kalikasan. Ang oras noon ay likas, hindi rigid. Pagdating ng mga Espanyol, unti-unting nabago ang konsepto ng oras sa bansa. Dala ng kolonisasyon ang relihiyosong schedule. Misa, kumpil, at iba pang seremonya ay dapat sumunod sa takdang oras. Pero nakakatuwa, maraming kwento ang naglalarawan na kahit ang mga praile at opisyal ay palaging huli. Ang mga misa at pulong ay madalas na ipagpaliban. Minsan, hindi nagsisimula hanggat hindi handa ang nakatataas. Para sa banyaya, ito'y maaaring rudeness, pero sa lokal na sistema, normal lang at unti-unting naging bahagi ng ugali. Dito rin lumitaw ang tinatawag nating mamayana habit o manyana habit. Hindi lang ito simpleng pag-aantala, may malalim na dahilan. Sa lipunang agrikultural at tropikal, nakatulong ang pagpapaliban para makapag-adjust sa biglaang pagbabago ng klima mula sa biglang pag-ulan hanggang sa matinding init na nagpapabagal sa trabaho sa bukid. Ang mamayana ay naging survival tactic, isang paraan ng fleksibilidad sa araw-araw na buhay, hindi simpleng kawalan ng disiplina. Mas nakakatuwa, sa dating aristokrasya, ang pagiging huli ay minsan status symbol. Ang prinsipe o mayamang opisyal na palaging late ay nagpapakita na abala at may kapangyarihan, na hindi basta naaapektuhan ng oras ng karaniwang tao. Ang pagka-late ay parang sinasabing, ang mundo ay umiikot sa akin. Ang oras mo ay para sa akin lamang. Bagaman nakakatawa sa modernong pananaw, malinaw na sa ganitong sistema, may sosyal na aspeto ang paggalit bago pa man ito naging stereotype. May koneksyon din ang takbo ng oras sa tropical na klima. Ayon sa mga antropologo, mas pro ng mga lipunang tropikal sa polychronic time orientation. Mas inuuna ang relasyon at sabay-sabay na gawain kaysa striktong pagsunod sa oras. Kaya ang konsepto ng Filipino time ay hindi lang gawa-gawa. Bunga ito ng natural at sosyal na kalagayan. Isang adaptasyon sa mundo kung saan ang tao at kapaligiran ay laging may interplay. Pagdating ng mga Amerikano, natutukan nila ang ating time culture. Ang salitang Filipino time ay kadalasang nagmula sa obserbasyon ng mga banyaga na huli ang mga Pilipino sa appointments at events. Sila ang nag-label nito at kalaunan tinanggap natin. Minsan bilang biro, minsan bilang identity. Pero hindi lang biro ang pinagmulan. May historical layers ito na sumasaklaw sa kolonisasyon at lokal na ritual. Sa modernong araw, huli sa pulong o kasalan, lahat ay nag-ugat sa kombinasyon ng klima, relihiyon, aristokrasya at social norms. Hindi simpleng kawalan ng disiplina. Adaptasyon ito sa kalikasan at lipunan.
Isa sa pinakamalalim na dahilan ng Filipino time ay kung paano natin tinatrato ang oras, polychronic versus monochronic time. Sa polychronic culture, karaniwan sa mga Pilipino, mas inuuna ang relasyon kaysa striktong oras. Kapag may kausap o kaibigan na nangangailangan ng tulong, pwedeng ang schedule ay ma-adjust. Sa monochronic cultures gaya ng Japan o Germany, bawat minuto ay sacred at pagiging late ay halos tabu. Dito sa Pilipinas, natural ang polychronic mindset, kaya kahit may appointment, hindi nakakapagtataka ang pagkaantala. Bukod dito, ang relasyon ay literal na mas mataas ang priority. Kapag may bisita bago ang meeting, kadalasan inuuna natin silang makasama o mabigyan ng oras. Ang konsepto ng time is flexible when people matter ay nakaugat sa tradisyon ng bayanihan at hospitality. Sa pamamagitan ng pagkalit, sinasabi nating, oo, nandito ako, pero importante rin ang tao sa paligid ko kaysa oras sa papel. Nakakatuwang isipin, pero ito rin ang dahilan kung bakit minsan naguguluhan ng banyaga. May network effect din sa Filipino time. Kapag karamihan sa grupo ay huli, unti-unti ring nakakasanayan ng iba ang pagka-late. Sa klase o opisina, kung may laging late, natural na mag-a-adjust din ng iba. Sa halip na baguhin ang schedule, mas madali para sa grupo na maghintay. Ito ay nagpapatibay sa mindset na normal lang ang pagka-late, parang collective agreement ng lipunan na okay lang, mamaya na. Nakakatuwang isipin na may psychological trick rin ang collective lateness. Nakasanayan ng lipunan na i-adjust ang expectations. Kapag alam mong karamihan ay huli, hindi ka nagmamadali o stressed. Nakaka-internalize ang habit at sa social level, nagiging norm. Sa ibang bansa, mas striktong punctuality ang panuntunan. Pero sa tropical at collectivist cultures tulad ng atin, flexible timing ay adaptive at nagbibigay daan sa social cohesion. Kung titingnan sa holistic view, mas malalim kaysa stereotype ang Filipino time. Resulta ito ng historical adaptation, psychological preference, at social negotiation. Hindi simpleng kawalan ng disiplina. Kultural, sosyal, at human-centered ito. Ang pagkakaiba ng monotonic versus polychronic mindset ay nagpapaliwanag kung bakit sa ibang lipunan, minuto ang hari, samantalang sa atin, tao ang hari. Ngunit hindi lang kasaysayan at kultura ang dahilan ng Filipino time. Malaking epekto rin ang infrastructure. Ang traffic sa Metro Manila at iba pang urban centers ay literal na bumabara sa progreso ng oras. Ayon sa datos ng MMDA, average na 2 to 4 na oras kada linggo ang nasasayang ng motorista dahil sa traffic. Kahit maagang nagising, pwede pa ring malit. Ganon din sa public transport. Hindi tiyak ang jeep, bus o UV Express, lalo na sa provincial routes. Kaya ang Filipino time ay nagiging survival mechanism. Maglaan ng extra time kahit hindi mo kontrolado ang sitwasyon. Sa trabaho, pagka-late ng empleyado o kliyente ay nagre-resulta sa nawawalang oras at productivity. Survey sa corporate offices ay nagpapakita na average 30 minutes bawat araw ang nasasayang dahil sa late arrivals. Sa remote work at international meetings, nakikita ang clash ng polychronic mindset sa strict global schedules, kaya may buffer time at flexibility practices sa international collaborations. Hindi sapat na disiplinahin lang ang tao, kailangan ding ayusin ang transport system, traffic management, at workplace policies. Ang Filipino time ay refleksyon ng interplay ng klima, traffic, public transport at social norms. Kahit may edukasyon o awareness, patuloy pa rin ang tardiness kung hindi na-address ang structural issues. Ngunit may mga hakbang na ginagawa para baguhin ang kultura ng pagka-late. Ang Oras Pinas, dating John Time, ay naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pagiging on time, hindi para tanggalin ang warmth at hospitality, kundi para maging balanse ang pagpaprioritize ng oras at relasyon. May mga local government units na nag-implement ng time-conscious campaigns sa offices, schools at transport terminals. Kasama rin ng technology, apps, reminders at online scheduling ay nagiging tool sa shift ng culture. Sa pamilya, consistent routines at punctuality habits ay nakatutulong sa pag-shift ng mindset mula habitual tardiness patungong conscious time management.
May aspeto rin ng cultural reframing. Hindi kailangang ituring ang Filipino time bilang negative identity. Pwedeng gawin itong asset, flexible yet aware of schedules. Halimbawa, sa hospitality industries, relationship-centered timing ay advantage. Nabibigyan ng personalized attention ang bisita habang may balanse sa operational efficiency. Sa digital age, mas expose ang Gen Z at millennials sa time-conscious practices, kaya unti-unting nagkakaroon ng culture shift. Sa kabuuan, ang Filipino time ay hindi simpleng habit o stereotype. Ito ay historical adaptation, psychological preference, at social negotiation, structural response at cultural identity na nagsasanib para maging human-centered na phenomenon. Ang challenge ay hindi basta pagiging on time, kundi kung paano i-balance ang efficiency at relational values sa modernong mundo. Sa ganitong paraan, ang Filipino time ay nagiging conscious practice, evolving mula stereotype patungong adaptive cultural asset. Kaya fact boys, fact girls, comment niyo sa baba kung paano niyo nilalaban ang Filipino time sa araw-araw. Mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fuck your daily facts, sites, and history. Fuck your daily legends, what is a mystery? Fuck your daily